Tsaka yung pagmamasa dapat hindi titigil. Para lumaki, lumambot, yung ganun. Yung dapat yung pagmamasa natin. What's up mga Lodi? It's me again, Christina, and welcome back into another cooking video. Yes, magko-cooking video na naman tayo today. And before we start, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na and click the bell button para updated ka sa may bagong videos. So, without further chikahan guys, let's get into the video. So, for today's cooking video is gagawa tayo ng shawarma. Yes, DIY na shawarma dahil nga nagki-crave yung kapatid ko and also ako sa shawarma. And naisipan ko na i-vlog yan, i-film na rin sa paggawa ko ng DIY shawarma. So, ayun, 'di ba? So, napanood ko rin to sa YouTube and nakita ko na madali lang siya and also yung mga ingredients niya is nasa kusina lang natin. So, ayan mga kalodi. Sa paggawa natin ngayon ng DIY shawarma ala Christina, yes. Sariling version ko to mga kalodi sa mga ingredients na gamitin ko. Hindi siya ganon ka-connected, hindi siya ganon kapareho ng shawarma na nabibili natin like yung mga shawarma shack, yung mga Turks, ganyan, and yung iba't iba pa na klase ng shawarma. And, ayun mga kalodi, ipapakita ko na sa inyo yung mga ingredients ko. So, ito na mga kalodi, yung gagamitin natin ng mga ingredients sa paggawa ng shawarma ala Christina. Yes. So, una, syempre, kailangan natin ng harina. Yes, may harina ako dito, and napakarami niya. Isang Tupperware, ganito siya kalaki, karami, ganyan. Pero hindi ko naman gagamitin na as in lahat nito. So, katamtaman lang. Ayan. And next is kailangan natin ng mga pampalasa, kagaya ng sibuyas. Ito siya, sibuyas, and then kamatis, tapos bawang, and yung sibuyas. Panggigisa ko to sa gagamitin ko na karne ng shawarma ko. Ito yung longganisa, ayan. Longganisang baboy to guys. Ayan. So, binili to ng mama ko. Ayan. And, kailangan natin ng gulay. Yung gulay ko is, di ba, kakaiba. Ito yung gagamitin ng gulay. Ayan. Hindi pa siya na hiwa-hiwa. Ayan, di ba? Ewan ko anong tawag dito. Ayan. Pechay bagyo ata tawag dito. Ayan. And, wala kasi kaming nahanap. Walang nahanap si mama ko na pipino or repolyo. So, ito na lang yung binili niya. Pwede naman to. Diba? Basta gulay. And, para sa sauce natin, mga kalodi. Ayan. Gagawa ako ng DIY. Baliktad. Gagawa ako ng DIY na sauce ng shawarma ko. Ayan. So, kung gusto nyong malaman kung paano ko siya ginawa, and kung paano siya gagawin, just keep on watching mga kalodi. At yun na nga mga lodi. Sisimulan ko na ang paggawa ng shawarma. Yes, shawarma ala Christina tayo today. And magsisimula na tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Beer! So, ayun na nga mga lodi. Ito yung rice cooker namin. Dito ko imimix yung flour, yung harina, and also kailangan pala natin para sa ano mong tawag doon? Sa tinapay, pita bread. Ewan ko anong pangalan, kung anong tawag doon. Basta yung tinapay ng shawarma, yun na yun. And eto nga yung harina. So, 1 kilo to na binili ni mama ko. Ayan, hindi ko to gagamitin lahat, 'di ba? Napakadami. So, tansya-tansya na lang mga kalodi kung gaano karami and kung ilan kayong kakain. Ganyan.
So, wala nang measurement, di ba? Wala nang measurement na magaganap. So, ayan mga lodi. Si Jowa yung magmamasa. And naglagay siya ng asin. Tansyahan na lang to mga lodi kung gaano karami yung asin. Lagay ng konting mantika. So, 2 tablespoon yung ilalagay ni Jowa. Ayan. Depende sa karami ng arena, yun yung ilalagay yung mantika. So, ayan, yung ating mixture. And maglalagay ng tubig. So, kalahating baso ng tubig. And, imamasa na ni Jowa. Dahil nga, wala akong mga muscle. So, siya magmamasa. At maglalagay ng konting tubig. Sige pa. Ayan. Tama na yun, tama na. Ayan, tama na daw. Ganyan ba mamasa? Oo. Kung ano kasi, kung pag ididiin mong ganito, tapos nakikita mong nagkaganito, hindi Saan? pa, eto. Pag idiniin mong ganyan, tapos parang nagkakahiwalay, hindi pa ano, Hindi pa pwede. hindi pa pwede. So, ayan, may konting kalaman na sinabi si Jowa tungkol sa pagmamasa. Tsaka yung pagmamasa, dapat hindi ipitigil. Para ano, lumaki, lumambot, yung ganun. Yung dapat yung pagmamasa natin. Parang ibang masa. So, ayan na nga ang finished product ni Jowa. So, ayan, minamasa na ni Jowa yung harina. Ayan. So, wala kaming rolling pin mga lodi. So, baso tayo. And ganito, ayan, di ba napakalaki yung plato or ayan, plato na maliit. Diyan niya anong tawag doon? Susukat yung kalaki ng tinapay. Yung pita. Basta yon. Hindi ko alam kung tawag doon. Basta shawarma. Ayan. So, napaplaten na. Ang ganyan na itsura. Okay na. So, napakalaki naman, mahal. Ano yan? Napakalaki. Okay, Okay lang yan? Oo. Okay, 1 down. So, tingnan natin kung magkaano. Di ba? Ang galing ni Jowa. Saktong-sakto. Ayos. So, meron na kaming isang tinapay para sa shawarma. Dapat na lang. Na yung sibuyas, gigisa na natin. So, yan. Napakainit. Sibuyas lang yung nilagay ko. Ayan. Nilalagay ko na rin to. Ayan. Ang bango. Dahil nga yung longganisa is longganisang baboy. So, malasa to. And okay na to mga lodi. So, hahanguin ko na and then susunod kong iluluto yung tinapay ng shawarma natin. So, ayan. At yun na nga mga lodi. Mainit na yung ating lutuan. And ilalagay ko na tong harina. Ayan. Yung nagawa na Jowa. Ayan. So, walang mantika yan mga lodi. So, kusa yan na maluluto. Dahil nga may mantika na kanina yung mixture natin. So, ayan. Luto lang natin. And, hindi ganun kalakas dapat yung apoy para hindi masunog. Ayan. So, babalikan ko kayo mga lodi kapag nakarami na ako ng naluto. At yun na nga mga lodi. Natapos ko nang lutuin yung fatty.
patty ba? Pita bread ng shawarma. Shawarma natin ala Christina, yes. So, eto na yung mga naluto ko. Ayan. And ito silang lahat. Madami-dami akong nagawa doon sa harina. And also, si Jowa yung nagmasa lahat dahil hindi ko siya kaya. Hindi ko siya alam kung paano magawa yung tamang texture ng harina. So, ayan. Ang daming langaw. So, di ba, masanay na tayo dahil nga sa may cooking video ako or food video is, ayan, may mga langaw. So, may nagawa na ako, di ba? Nag-prepare na ako dito and ganyan yung kanyang itsura. Kita ba? Wait lang. Ayan. Ganyan yung kanyang itsura, mga lodi. Ayan siya. And, ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients na gagawin ko sa paggawa ng shawarma natin. And na-prepare ko na silang lahat kanina. So, unang-una is yung, ayan, yung pork. Ayan, yung longganisa to ng baboy. Ginisa ko lang siya and ayun. Kasi nga malasa naman na tong longganisa ng baboy. So, okay na siya. And next is yung gulay. So, ito yung kanina, yung peche bagyo. Ayan. And yung mga sibuyas and then yung kamatis. And itong bawang, ito siya. Ilalagay ko siya dito sa maliit na Lady's Choice. And itong bawang, lalagyan ko siya ng Lady's Choice dito para meron tayong sauce sa ating shawarma. So, uumpisan ko na mga lodi sa pag-assemble ng ating shawarma. So, una, yung patty natin, yung tinapay natin. Tinapay na lang itawag ko, di walang tawag dito eh. So, ilalagay ko muna yung bawang, itong bawang dito sa Lady's Choice. And then, hahalo ko lang siya. So, halo-halo ko lang. So, ganito yung kanyang itsura, mga lodi. Ayan. Halo-halo ko lang para magkalasa yung Lady's Choice natin. Para hindi siya inosente, diba? Charot. So, ganyan. Ayan na siya. So, eto na mga lodi. Yung mayonnaise na merong bawang. And lalagay lang natin dito. Konti lang. Pampalasa lang. Para may base yung ating shawarma. So, ganito yung itsura niya. And next is maglalagay na tayo ng mga pampalasa. So, maglalagay ako ng dito ng kamatis and then sibuyas. Ayan. So, maninipis yung hati ng mga sibuyas tsaka ng kamatis. So, eto naman yung lalagay ko. Yung gulay, syempre. So, hinugasan ko to and malinis naman yan. Ayan. So, ganito yung kanyang itsura. And then, eto na yung karne natin. So, maglalagay ako. Oh, diba? Parang may business na akong shawarma, diba? So, ayan. Lagyan pa natin. Ayan. Ayan. So, ganito yung kanyang itsura. So, version ko to, ala Christina. So, ayan, pagpasensyahan nyo na. And, I'm proud na, diba? Kaya kong gumawa ng shawarma at home. So, ito, yung nilagay ng kapatid ko sa plastic, yung mayonnaise para merong palaman. Oh, diba? Ang ganda! Yum! Ang sarap! So, ayan. Yan yung kanyang itsura. And, ipo-fold ko na siya, mga kalodi. At, yun na nga, mga lodi. Eto na, hawak ko na yung aking shawarma! Diba? Sayang-saya ako, diba? Yan yung loob niya. O, diba? Parang parang legit na shawarma itong hawak ko today. Ayan. Diba? Ayan siya. Ayan. And, diba? Proud ako sa sarili ko and sa mga assistant ko, yung kapatid ko, and si Jowa, diba?
Sila yung tumulong sa akin para magawa ko tong shawarma. Itong shawarma ala Christina, yes. Ayan. So, ayan yung kanyang itsura sa loob. Diba? Sayang-saya ako today. So, ayan. Titikman na natin. So, hindi na makapaghintay kung anong lasa ng So, titikman na natin and hindi na ako makapaghintay kung anong lasa ng ating shawarma. So, kakalat na ako. Ayan. Yung tinapay, ito, yung harina, hindi siya ganun kasing lasa ng mga shawarma. Pero okay na okay pa rin siya dahil nga masarap. Masarap. Diba? Yan. Ayan. Ang sarap niya. As in, napakasarap. Dahil nga yung yung longganisang baboy yung ginamit and also yung mga wait lang. Yung mga di ba nakalimutan ko na sasabihin ko sa sarap ng naluto ko na shawarma. And nangingibabaw yung lasa ng karne, yan. Yung longganisang baboy. At syempre yung mga gulay-gulay, yung mga ito. Ayan. And yung ito. Tapos, meron siyang anghang factor sa loob ng shawarma dahil nga yung ginawa ko na sauce, yung base na sauce, ayan, yung may bawang na mayonnaise, ayan. So, try nyo mga kalodi. Masarap siya. May instant anghang effect, ganyan. So, masarap. Masarap talaga. O, diba may nahuhulog pa? Ayan.